Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, upload ko sa inyo ang isang patotoo or testimony ng isang dating satanista kung paano niya natagpuan ang pagmamahal ng Diyos. So ayon sa kwento guys, ay nagalit siya sa Diyos at sumali sa isang grupo ng mga satanista at naging leader siya sa grupo ng mga satanista. So ito guys, panoorin nyo ito, ang kwento ni Joven Hugo. May pag-asa pa bang magbago ang isang taong galit na galit sa Diyos at lubog na sa satanismo? Kilalanin si Joven Hugo mula sa dilim ng pagsamba kay Satanas hanggang sa liwanag ng himala ng Diyos. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Walang ibang taong nagturo sa akin tungkol sa Satanism. Ako ang nag-research mag-isa. Naghanap ako ng mga libro pa, mga pahayagan, mga magazine, mga music na pwedeng makatulong sa akin para mas lalo akong lumalim sa Satanismo. Wala akong ibang inisip nung oras na yun kundi magalit sa lahat ng nangyayari, magalit sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang magalit sa Diyos. Taong 1993, isang linggo lang nilalagnat ang kanyang ina at agad din itong binawian ng buhay. Hindi matanggap ni Joven ang naging bigla ang kamatayan nito na nag-iwan ng matinding galit sa puso ni Joven. Nagsagawa si Joven ng sariling pag-aaral at pagsasaliksik tungkol sa astrology, demonology at pakikinig ng metal music hanggang sa makakilala si Joven ng iba pang mga satanista. Sinundan namin yung pattern ng isang libro na ang title niya Satanic Bible. Actually, meron dong detail kung paano mag-organize ng isang satanic ritual. Sa simula ng Black Mass, sabay-sabay silang sumasamba at nananalangin. Kasunod nito ang pag-usal ng dalawang uri ng panalangin, paghiling ng pagpapala para sa sarili at pagbibigay ng sumpa sa ibang tao. At pagkatapos nun ay magkakaroon ng 1 hour of solemn prayer. Doon ka nasasamba sa sarili mo. Kung gusto mo mag-conduct ng magic rituals, kumbaga, kung gusto mo mag-chanting, I do believe na I became supernaturally powerful back then. I would predict kung ano itsura ng isang building even before ko siya makita. I-describe ko siya sa isang tao, tapos pagpunta namin doon sa lugar na yun, exactly how I described it. Nakakahula ako, nababalikan ko yung past, even what the person feels during that time. Hanggang sa nagtayo din si Joven ng isang banda kung saan kapwa mga satanista ang kanilang miyembro. We play this type of music na ang tawag nga is black metal. We have to give an image sa lahat ng nanonood na we look like vampires or mukha kaming mga lumabas sa lupa. Form of worship na rin po siya. Pagpapakita na rin sa tao na satanista kami. Especially, we have those costumes and we wear like inverted crosses. Hindi po nila alam na nag-worship na kami. Pero para sa amin, worship po namin. Ang goal ko po noon, believe it or not, is to dethrone God. When I die, I know I will go to hell. I would lead hell side by side with Satan himself. Sa kabila ng magulo at madilim na daigdig na ginagalawa ni Joven, suminag pa rin ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Isang kaibigan ang ginamit ng Panginoon. Nagtaka ko sa sarili ko kung bakit ako nakikinig. For the first time, nakikinig ako sa Kanya. Alam mo, Joven, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, mahal ka pa rin ng Panginoon. Doon ako talaga natigilan. Paano niya ako mamahalin? Kung kinuha nga niya ang nanay ko Tapos ako mamahalin pa niya. Lagi kong sinasabi na hindi siya buhay, walang Diyos. Dati nagpupunit ako ng Biblia. Nagawa ko yung mga bagay na yon, tapos sinasabi mo sa akin, mahal ako ng Diyos? Sabi niya, oo. Gusto mong maintindihan? Umattend ka sa Bible study namin. Paano niya ako mamahalin? Meron ako mga tanong sa isip, pangbara sa kanya, pero lahat nasasagot. At sa pagpupursige na rin ng kaibigan ni Joven mula sa Bible study na isama siya nito sa Sunday worship. Hindi ko nga naintindihan yung kanta, pero nababasa ko yung lyrics. At lahat nung nababasa ko dun sa lyrics, isa lang ang sinasabi. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ako ng Diyos.
kahit kailan, hindi niya ako binitawan. And for the first time, in 10 years, sinabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking ginawa. Umiyak na ako ng dire-diretso, hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin nung mga oras na yon. At ang mensahe pa ng Panginoon nung panahon na yon ay yung pagkakanulo ni Pedro kay Kristo. Tinuro doon sa mensahe na kahit na nangyayari sa tao, yung nakakalimot sa Panginoon, nagagalit sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi kailanman nang iwan sa tao. Ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal. At pagkatapos nga ng mensaheng yun, ay tinanggap ko si Hesukristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Masayang-masaya po ako kasi first time ko pong nakaranas ng ganong klase ng kapayapaan sa aking puso, sa aking isip na I really felt free. Una, ako po ay nagpagupit ng buhok at tinanggal ko po yung mga hikaw ko sa muka, sa tenga, ganon. Yung mga gamit ko ngayon, yung mga kwintas, yung mga ginagamit kong pangmisa, lahat po ng libro, lahat po sinunog na. Kasunod ng pagsuko niya sa Diyos, ang pagsisikap ng Diablo na guluhin muli si Joven. Nakikipag-usap siya sa akin minsan sa panaginip. Sinasabi niya sa akin na, totoo ba yung ginawa mong yan? Pero purihin po ang Panginoon sapagkat doon sa mga panaginip kong yon, ang sinasagot ko po sa kanya, sa demonyo ay mga verses din. Galing din po sa Biblia. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagtatangka ng Diablo na maibalik sa ilalim ng kanyang kapangyarihan si Joven. Merong supernatural na manifestation, yung isang kapatid niya ay napoposes. So ganun po ang nangyari. Tumatawag po kami ng tulong sa mga kakilala naming pastor, ngunit wala pong nakapunta nung gabi na yon. Sinabi ko sa kanya na hindi papayag ang Panginoong Hesukristo sa ginagawa mo sapagkat ikaw ay talo na. Ako po ay binalibag niya sa sahig, tinapakan niya po ako sa dibdib. Habang ako po ay nahihirapang huminga sapagkat yung pressure niya nasa dibdib ko, ako po ay nananalangin sa aking isip. Sinasabi ko, Panginoon, iligtas mo ang bahay na ito, iligtas mo ang pamilyang ito, sapagkat ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin. At pagkatapos nun siya po ay biglang nawala. Ako po ay biglang lumuhod, nagpasalamat sa Panginoon, tapos talagang sinabi ko sa Diyos na, Panginoon, simula sa araw na to ako po ay patuloy na sa iyo. Ibinibigay ko na yung sarili ko, ang aking buong puso, ang aking lahat sa iyo lamang. Sa ngayon, iisa na lang ang bukang bibig ni Joven. Kung makapangyarihan ang Diablo, mas higit ang kapangyarihan ng pag-ibig na hatid ng Panginoong Hesus. Wala akong ibang lugar, tao, na nakasama, nakausap na puntahan na nakapagbigay sa akin ng kapayapaan. At ang pinaka-importante ay ang kaligtasan ng aking kaluluwa, kundi kay Hesukristo lamang. Naman natin ngayon after so many years, Joven Hubo. Welcome to the show, Joven. At kumusta ka na ngayon? You're talking about some 20 years. Wow, 20 years. I'm sure a lot Since has the story happened. was, since we featured his story. By God's grace po, much better than before. I praise God for everything that He has done and has been doing in my life, in my family's life, and most importantly, sa ministry po. So, involved na rin po sa ministry ngayon as a pastor in Reconciliation Church. That's the name of the... Ang ganda ng pangalan, Ang ganda ng reconciliation. ministry. All of us, Ministry of lahat tayo, kailangan ma-reconcile Correct. the Lord. Okay, so Pastor Joven, napakalalim at matindi ang pinagdaanan mo. Ano ang encounter kay God na talagang hindi mo makakalimutan sa tuwing naaalaala mo yung bumalik ka sa dati mong buhay as a Satanist? I hate to use that word though. It just feels weird to use that word, no? What always reminds me is whenever I sing, whenever I sing songs to the Lord, whenever I hear His word being taught, I'm always reminded of His grace, of
how powerful, how wonderful, and how loving Jesus Christ is. That a love that I am not worthy. However, dahil nga po sa awa niya, dahil sa pagmamahal niya, ay iniligtas niya po ang isang katulad ko. Wow. At, you know, at that moment, no, pagkatapos ng lahat na yun, may takot ka pa ba na baka sakali bumalik yung dati mong buhay? Takot po, wala. Wala namang takot. Talagang patuloy po na nananalangin na Panginoon, ingatan mo po ako, ingatan mo po ang aking pamilya. At nawa po, Lord, lagi mo po akong tulungan na sa lahat po ng aking ginagawa ay laging magbigay po ng kaluwalhatian sa inyo. But that does not mean na everything is, kumbaga, smooth Correct. sailing. Smooth, tama. Hindi Yeah. po talaga. Meron pong mga times na talagang yung atake nandyan, yung oppression nandyan, pero talagang ang best defense is pagluhod, paghingi ng awa, pananalangin sa Panginoon. Yun lang po talaga. Amen, amen. So, okay, outwardly, parang cool na maging bahagi ng sinasabing dark side kasi may quote or unquote na may kapangyarihan ka, no? I think you went through that feeling where I'm powerful because I'm part of the dark side. So, bakit mas pinili mong, talikuran ang yung pinagdaanan mo, turn your back on the Satanism and receive the love of Jesus? Kasi yung sinasabing kapangyarihan, sabihin natin na merong kapangyarihan, but instead of freedom, actually it contains you, it binds you. Mas kumbaga mas sumasara ang lahat sa iyo eh. Hindi siya freedom per se. Mas mahihirapan ka and walang sense ang lahat. I mean, nagagawa mo yung gusto mong gawin, nasusunod mo yung kumbaga yung laman mo, yung katawan mo, yung layaw mo. Pero pansamantala lagi. Hindi siya masaya. At the end of the day, alipin ka rin. Yes. So, I mean, being a Satanist, is there any power in that, or is it just something cool to say, or is there something deeper? Is there something more spiritual? It is definitely spiritual. It is definitely So it's spiritual. not just being about, I'm wearing long hair and piercings and it's Kasama not just that. Yeah, kasama na yon, pero yes, it's not just that. It is definitely dark, it is definitely deep, and it's definitely spiritual. However, yun nga, it corrupts you, it binds you, and eventually, it destroys you. Yeah. Yun po siya. So, how important is it, Joven, na nung nagbago ka na, sinunog mo lahat yung mga paraphernalia, yung mga gamit, yung mga libro. Bakit mahalagang gawin yun? That's very important kasi po, kailangan walang trace ng kaaway sa buhay mo. Kailangan lahat talaga kasi 180 eh. Kailangan mo siyang talikuran, and hindi natin kasi pwedeng bigyan ng foothold ang kaaway sa ating buhay, whether sa physical na pag-iisip, kasi meron talagang effect yan sa'yo spiritually. So, lahat ng kapit, kumbaga, lahat ng kapit ng kaaway sa buhay mo, kailangan mong isurrender, kailangan mong bitawan, kailangan mong talikuran, and ang atake kasi ng kaaway sa siya eh. Kaya nga nagagamit yung word na deception kasi hindi mo siya halata na akala mo yung ginagawa mo, nag-e-enjoy ka lang, akala mo masaya ka lang, but in truth, paunti-unti ka niyang kinakain from the inside, and magugulat ka na lang, lubog ka na, you're so immersed na hindi mo na alam ang iyong gagawin. Oh, and at the time, you were going through nightmares, nananaginip ka noon na may mga humahadlang sa'yo. Tama ba yun? Nung nagsisimula ka na magbago, what did you do? What Bible verses did you think of or make kapit to during those difficult times? I remember
dream very vividly. I remembered a man, all white, and he looks like if you're familiar with the statue of David. Michelangelo's. Yeah. Meron siyang cover lang na alam mong parang very, very white linen. Tapos, Toga. yeah, he Parang sits on a throne. Opo, he sits on a throne. And then, he was asking me, alam mo ba yung mga ginagawa mong yan? Sigurado ka ba dyan? So, I was answering him, definitely, I was answering him John chapter 3, verse 16. Wow. And Isaiah chapter 9 verse 3, where God gives light to those to the people who are in darkness. Hindi siya yung parang nang nagbibitaw ako sa kanya ng mga verses parang takot na takot, hindi eh. Yung itsura niya parang okay, at least you know what you're doing. Ganon siya. So doon ko nakita na this is really something serious and real kasi spiritual battle na to, na nung because of the love and mercy of the Lord Jesus Christ, when I came to know Him, at the same time at that moment parang sinabi ko na rin sa kanya na simula sa araw na to magkaaway na tayo. This is an all-out war against you and me. And yun, kaya talagang patuloy ang paghingi ng awa, paghingi ng tulong, pananalangin. So, kung may isang mensahe kang naisabihin sa mga taong yung galit sa Diyos dahil sa sakit o trahedya nangyari sa buhay nila, ano yon? It is valid na tayo ay magalit, sumama ang loob, especially kapag dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok ng ating buhay. Pero hindi natatapos ang buhay dyan. And hindi galit, hindi sama ng loob, hindi bitterness ang solusyon. Ang solusyon pa rin is admit that you need help, and the only and the best person that will help you is the Lord Jesus Christ. Kasi ang tao, pwede nating abutan ng tulong or pwede nating hingan ng tulong. Ang tao limited. Let us remember that. Pero ang pwedeng gawin ng Panginoong Yesus sa buhay natin is unlimited. Amen. And hindi lang siya unlimited, lasting pa. As long as we humble ourselves, we ask for His help, at hindi po siya madamot. Lagi po siyang nandyan para tayo po ay tulungan. Praise God. That's as clear as anything can be, because walang advantage yung ikikim-kim mo and Oo, your heart. yung galit, So yung we wanna thank you so much, Joven, but we wanna release you with a blessing from the Lord before we let you go. Father, thank you for Joven, Lord God. Amen. Indeed, his life is a testament that you can bring someone from night to day, from darkness to light. And once you've translated him into your kingdom of light, Lord, there's no better place to go. There's no better place to be but in your perfect will and in the hands of the Father, where no one can snatch you out. So, Lord, today we speak a blessing upon him, upon his family, upon his ministry, and declare in the name of Jesus, greater days are ahead of him. Amen. Victorious days are ahead of him. Yes. Prosperous days are ahead of him. May your hand of blessing, protection, and favor accompany Joven all the days of his life, because you're the God that battles for him. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. 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 Minsan, ang mga sugat natin ay nagiging daan para mas makilala natin ang tunay na makapagbigay ng lunas at bagong buhay, si Jesus. Gaya ng sinabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here.
Kung naantig kayo sa kwento ni Joven, consider partnering with us in creating more life-transforming stories on the 700 Club Asia. To send your support, just scan the QR code on your screen or go to cbnasia.com/give. Hanggang sa muli, huwag mawalan ng pag-asa dahil walang sinuman ang lubos na malayo sa pagmamahal ng Diyos. God bless you. Bye! Jesus loves you! So yun guys, inyo napanood ang kwento ni Joven Hugo na isang dating satanista na kung paano niya natagpuan ang pagmamahal ng Diyos. So yun guys, sana na-inspire kayo at na-bless sa kwento ni Joven Hugo sa video na ito. So guys, kung gusto niyo yung video ito, please like, share, subscribe, click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!